Isang pinagpalang araw po sa inyo lahat at sa oras po ito, taos puso po akong patuloy na nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na banal na patuloy pong nagbibigay sa akin ng privilege opportunity na patuloy pong magamit ng instrumento niya upang mapagbahagi po sa inyo ng kanyang mensahe, salita na patuloy pong magiging patnubay at gabay natin sa ating mga buhay. Mensahe, salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng sapat na kaalaman kung paano natin magawa ang kalooban ng Diyos at salita po ng ating Panginoon na patuloy pong magbibigay ng katatagan sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Muli po sa panguna ng Banal na Espiritu, sa ngalan po ng ating Panginoong Yesus, nais ko po muling magbahagi sa inyo ng Kanyang mensaheng entitled, Faith is the key for our miracle healing. Ayan po. O yung pananampalataya ang susi po sa ninanais nating miracle healing sa ating buhay. Sa mensaheng ito, nais ipabahagi ng ating Panginoong Diyos ang susi kung paano natin makukuha o marireceive yung miracle healing sa ating buhay. Especially sa mga taong dumaranas ng mga bagay o sitwasyon o sakit na parabang imposibleng malunasan. Our God give this message upang tayo magkaroon ng lakas ng loob at huwag mawalan ng pag-asa. Ayan po. Katulad po sa mga istorya na nasulat po sa Bible, mga taong dumanas po ng mga sitwasyon na parang wala ng kalunasan, parang sitwasyon na nagbigay sa kanila ng walang kapag-asa. Kaya po, sa mensaheng ito, nais pong palakasin ng ating Panginoong Diyos. Bigyan ng katatagan ang bawat taong dumaranas ng mga ganitong sitwasyon, especially yung mga nasa sitwasyon na parang ang bigat-bigat, parang walang nangyayari, at parang wala ng pag-asa. Kaya po, patuloy po natin pakinggan ang mensaheng ito upang ma-receive po natin yung miracle healing po. Yung mga imposibleng bagay o yung kagalingan na parang imposibleng mangyari pero mangyayari po. Dahil po ito sa pananampalataya. Ayan po. Sa Book of Lucas, kung babasahin po natin yung istorya ng a bleeding woman na 12 years po siyang dumanas ng sakit na pagdurugo. In 12 years po, kung babasahin po natin in Lucas chapter 8, 43 to 48 na halos maubos na po yung kanyang yaman o kanyang pangkabuhayan because doon sa pagpapagamot niya na wala pong nangyayari. Ngunit dumating po sa puntong dahil narinig niya ang Panginoong Yesus na nagpapagaling, siya po ay nagkaroon po ng pananampalataya na ang sabi niya po, kung babasahin po natin yung istorya niya, na ang sabi niya po ay mahawakan niya lang po daw yung laylayan ng damit ng ating Panginoong Yesus ay gagaling siya. Yun po yung pananampalataya niya. Kaya po, doon po sa istorya na yon, even na crowded po yung tao sa pagdaan po ng ating Panginoon Yesus, pinilit niya po, ayon po sa istorya niya, gumapang po siya para mahawakan niya lang po yung laylayan ng damit ng ating Panginoon Yesus. Ganun po kalaki yung pananampalataya niya. At sa verse 48, sabi po ng ating Panginoon sa kanya, pinagaling ka na ng iyong pananampalataya. Kaya po, napakahalaga o makapangyarihan ng pananampalataya. At nandun po rin yung istorya ng isang blind man o yung isang bulag na tao na nagsisigaw rin po siya dahil dumaan po ang Panginoong Yesus at sa kakasigaw niya ay narinig po siya. Narinig po siya ng Panginoong Yesus at siya po ay pinagaling rin by His faith. Kaya po, sa oras pong ito, kung ikaw man ay ngayon na dumaranas ng sakit na parang sa tingin mo imposible na magamot o parang sakit na nawawalan ka na ng pag-asa, kapatid, pananampalataya lang ang magiging kasagutan dyan upang patuloy na maranasan mo ang miracle healing galing sa ating Panginoong Yesus. Ayan po. Gaano po ba kahalaga ang pananampalataya sa paningin ng ating Panginoong Diyos? In Book of Hebrews chapter 6,
chapter 11 verse 6, nasulat po doon, without faith, we cannot please our God. Ayan po. Kung wala po daw tayong pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, imposible po daw na mapiplease po natin ang ating Diyos. Katulad po ng bleeding woman na dahil sa kanyang pananampalataya, na-granted po yung kanyang dalangin na gumaling. Dahil because of faith, doon po nalulugod yung Diyos sa atin kapag po tayo ay nananampalataya at nananalig sa Kanya. Kaya po napakahalaga ng pananampalataya sa ating buhay. Kaya pangalawa, faith can move mountain. Sabi po nga sa book of Matthew 21 verse 21 na kahit sindit lang po daw ng butil ng mustasa yung pananampalataya mo sa Diyos, kaya po nating ilipat ang bundok. Sabi nga po, kung sasabi mo sa bundok na lumipat sa kabila, lilipat po siya. Dahil po doon sa kahit sinlaki lang ng butil ng mustasa yung pananampalataya mo sa Diyos. Kaya po napakahalaga, napakamakapangyarihan ng pananampalataya. At sa book of Santiago chapter 5 verse 15, sabi po doon, paggagalingin ng Diyos ang taong may sakit dahil sa panalangin may pananampalataya. Kaya kung ikaw man ngayon ang isa sa mga taong bahagi na ng mensahe nito, dumaranas ka ng sakit na sa panahong ito, dumaranas ka ng sitwasyon na parang na hindi mo kakayanin, patuloy ka lang manalig, manampalataya at magtiwala sa ating dakilang Diyos na banal, upang patuloy po nating ma-receive yung miracle healing na nanggagaling sa Kanya. Kaya po, to be close, patuloy lang po tayong manalig, magtiwala at manampalataya sa ating Panginoong Diyos, at ang kagalingan na ninanais po natin ay ating makakamit. Because in our God, nothing is impossible. Ayan po, kaya po sa napaka maikling mensaheng ipinarating po sa atin ng ating Panginoong Diyos, nawa po'y magbigay po ito ng lakas, ng pag-asa sa atin, lalong-lalo na especially sa mga taong dumaranas ngayon ng mga sakit at karamdaman na parang imposibleng gumaling, mga sitwasyon na dinaranas natin na parang nag-aalis sa atin ng lakas, nag-aalis sa atin ng kapayapaan. Ito po ang susi upang ma-receive po natin yung miracle healing ng Diyos, ay yung patuloy po tayong manalig at manampalataya sa Kanya. Manalig at manampalataya sa ating Panginoong Yesus, sapagkat siya po lang ang tanging may kakapangyarihan at kakayahang gawin ang mga bagay na imposible, mga bagay na parang mahirap na mangyari o mahirap nating makuha, dahil nasusulat po sa Kanyang salita, wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng bagay ay posible. Kaya po, patuloy po na ini-encourage ko po kayo na patuloy po tayong huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy lang po tayong kumapit, patuloy lang po tayong manalig, at patuloy po nating ibuhos ang ating puso na manampalataya sa ating dakilang Diyos na banal at sa ating Panginoong Yesus, upang patuloy po tayong magkaroon ng lakas at pag-asa, at patuloy nating maklaim ang miracle healing galing sa ating Diyos na banal. Binabalik po lahat ng papuri, pasalamat at pagdakila sa ating dakilang Diyos at sa ngalan ng ating Panginoong Yesus. Amen. God bless all.